Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po nating nasaksihan ang milagrong pagpapagaling ni Jesus sa dalawang taong mahigpit ang pangangailangan. Ito ay ng kanyang buhayin ang anak ng pinuno ng mga Hudyo. Pangalawa, ang babaeng dinudugo ng 12 taon. Sa kwentong ito, parehong kwento ng pagpapagaling, parehong kwento na natanggap nila ang tanging kahilingan ng kanilang puso. Ito'y hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, kundi nasungkit ang kanilang tanging kahilingan dahil sa kanilang malakas na kalooban. Mga minamahal ko mga kapatid, ito yung dalawang katangian ng dalawang karakter sa kwento. Their courage to ask Jesus. Una, yung pinuno ng mga Hudyo, ano po yung lakas ng loob na kanyang ginawa? Humarap o lumuhod sa harapan ni Jesus. Pangalawa, yung babae, lakas loob niyang sinundan si Jesus upang mahawakan man lamang ang laylayan ng kanyang kasuotan. Ano ang siyang itinuturo sa atin ng dalawang himalang ito? Meron tayong kasabihan sa Ingles, faith can move mountains. Kaya daw pong maigalaw ang kinalalagyan ng bundok sa pamamagitan ng pananampalataya. What could be impossible because of faith, it would happen in God's name. Subalit, ngayong gabing ito, pwede natin ding sabihin, if faith can move mountains, also faith can move God. Nang dahil sa kanilang pananampalataya, tinapatan ni Jesus ng himala. Kaya nga po ngayong gabing ito, ano po ba yung pananampalataya ang pinag-uusapan natin? Ito hindi lamang po simpleng naniniwala ako sa Diyos. Ito hindi lamang simpleng, nagtitiwala ako sa Diyos. Hindi. Kundi yung pananampalataya na kaakibat ng lakas ng loob. Anong ibig ko pong sabihin? Maraming mga tao sasabihin naniniwala sa Diyos, pero hindi naman batid yung kanyang kalooban. Maraming mga tao, nagdarasal, tumatawag sa Diyos, pero madaling sumuko sapagkat natatagalan. At ito po ang siyang ibinibigay sa ating pamantayan. Nakagawa po si Jesus ng himala, hindi lamang dahil sa kanilang malalim na pananampalataya, kundi nakagawa ng himala si Jesus dahil sa kanilang lakas ng loob. Kapag sinabi pong malakas yung loob, ito po yung taong hindi lamang po sadyang matapang. Alam niyo, may mga taong matatapang, pero hindi po malakas yung kanilang loob. Matapang kasi bakit? Kayang sabihin, kahit anong gusto, kahit mapaaway. Mang-aaway kasi bakit? Malaki ang katawan. Hindi po yun yung katapangan na ating pinag-uusapan. Kundi yung pananampalatayang malakas ang kalooban. Bakit po malakas ang kalooban? Sa Ingles, ibig sabihin, bold, daring. Because of their courageous faith, they have received the desire of their heart. Abay, mantakin po ninyo, yung pinuno sa kwento, sa kanyang status bilang pinuno ng mga Hudyo, kahit pa sa pampublikong lugar, at kayang makita ng maraming tao, buong katapangan na lumuhod upang manikluhod kay Jesus. Yung babae, sunod-sunod, mahawakan lamang ang laylayan ng kanyang kasuotan. Ito po yung lakas ng loob na tinapatan ni Jesus sa ating kwento. Kaya nga po, sa susunod pong magdadasal tayo, hindi lamang po tinitingnan ni Jesus kung gaano kalalim yung ating pananampalataya, kundi tinitingnan ni Jesus, gaano ba kalakas ang loob nito upang lumapit sa akin. Pangalawa, minsan, hindi naman po yung pananampalataya o lakas ng loob yung kulang sa atin. Minsan, ang kulang sa atin, ayaw nating magtiyaga. Anong ibig ko pong sabihin? May mga tao, hindi nadasal, hindi nasimba,
Tapos pag may pinagdaanan, doon biglang makakaalala. At kapag hindi po nabigay yung kanilang kahilingan, lalayo, magtatampo, hanggang sa manlalamig na yung ugnayan sa Diyos. Kaya nga po minsan, ito po yung kulang sa atin eh. Oo, nagtitiwala sa Diyos, malakas yung loob, pero ayaw maghintay. Mas ibig na gustuhin yung ibig at nais kaysa sa kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya kung ating titignan, kung ibig natin ang himala, tatlong bagay ang dapat nating taglayin. Pananampalataya, lakas ng loob, at panghuli, pagtsatsaga. Kapag pinagsama-sama po yung tatlong ito, sigurado, tatapatan ni Jesus ng himala anumang panalangin nilalapit natin sa Kanya. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang sa misang ito, hiningin po natin yung biyayang lakasan yung ating kalooban. Hindi lamang basta bilang matapang kundi malakas ang kalooban. Nang sa gayon, tanging pananampalataya ang panghawakan at kayang magtiyaga sa paglapit kay Jesus. Maging handa lamang tayo kapag nagsama-sama ang tatlong ito, isang milagro ang magaganap, isang himala ang mangyayari. Amen.